Good morning guys. Ayan, ang oras dito ngayon is alas 10 na guys ng umaga. And yung weather today guys is nasa 12 degrees. So tingnan nyo yung aking sitwasyon dito. Nandito ako nakaharap sa aming heater at mayroon akong balde dyan. Nakita nyo guys. And ito katabi ko rin yung yutan po. Sandali guys. Ayan, katabi ko yung yutan po. Nagising ako kanina, yung nangyari sa akin. Grabe, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kanina. Sobrang ang sama ng aking gising. Nagising ako guys mga exact 6 o'clock. Tapos nakaramdam ako guys ng hindi maganda sa aking tiyan. Na parang nagsasound siya na gusto niyang magbanyo ako. Tapos bumangon ako guys dahil gusto ko talagang mailabas itong aking dumi at early morning. So ngayon guys, ang nangyari sa akin, nagbanyo ako. Tapos talagang yung aking poop is basa siya. Hindi naman pure na tubig talaga na basang-basa. After nung nailabas ko siya, pasensya sa mga kumakain, hindi ko talaga ma-explain kung ano yung naramdaman ko. Parang sumabay yung ninervyos ako dahil parang bigla ba, parang hindi yung sikmura ko or something, basta banda sa may puwet ko na hindi ko siya maintindihan, na nailabas ko naman yung aking dumi, na wala naman ako nagiging problema. So, after nun guys, parang basta hindi ko siya ma-explain. Parang sinakyan kayo na parang hindi kayo makagalaw. Yung parang may pumatong dito sa shoulder nyo na sobrang bigat, na parang masya-shutdown ka guys, na hindi mo ma-explain. Ang tigas niya talaga na may gumaganon talaga sa shoulder mo dito, na parang nanigas talaga siya ba. Kaya doon na ako nagsigaw kay Deepak, give me hot water. Sabi kong ganun. So, hindi pa ako unang-una naririnig ni Deepak. Tapos maya-maya bumangon na siya. Sabi ko, bigyan mo ako ng hot water. Sabi ko kang ganun. Kasi iinumin ko. So, si Deepak parang nag-ano siya guys. Yung parang syempre na siya kung sa Ilonggo pa naburawan. Kasi tulog siya, tapos bigla akong nasigaw na siguro sinabay yung nervyos ko. So, ayun, na hindi alam ni Deepak kung saan niya kukunin yung tubig. Sabi ko, kasi iinumin ko, sabi ko. Pero sabi ko, initan mo pa rin ako ng tubig. So, ngayon binigyan ako ni Deepak banyo ng guys, ng tubig, uminom ako, tapos sinugasan ko yung mukha ko. Tapos naalala ko guys, bago ako magbanyo, dinala ko yung isang yutan po ko. Since alam ko na sobrang lamig at ang tubig namin ay parang nag-ice. So dinala ko yung isang yutan po. At yun ang ginamit ko na panghugas sa mukha ko at sa puwet ko guys. So nung naghilamos ako, alam niyo yun guys, parang hindi ko alam na parang nagbi-blur lahat ang paningin ko. Hindi ko talaga alam na parang nandito talaga siya na sobrang hindi maganda yung aking gising. Mga after some time, siguro guys, nagpray talaga ako. Maya-maya guys, parang ramdam ko yung gumanon, yung naramdaman ko na parang gumanon talaga siya guys. Yung parang unti-unti siyang bumababa, na nawawala na siya guys, na naramdaman ko na yung normal na temperature na lamig. At nagiging okay yung pakiramdam ko guys. So parang nagugulat ako na ano yun? Yung parang ganun na bigla, siguro sabi ko, baka nagkaroon ako ng panic attack, anxiety, nervous. Talagang hindi ko siya ma-explain na parang kakaiba siya guys. First time ko na-experience sa sobrang tigas ng shoulder ko. Dito talaga grabe, ang tigas talaga. Pati dito ko. Ang hirap i-explain. Tapos, mabuti na lang guys, siguro mga 6 yun, kahit pa paano nakita ko na yung may sinag ng araw konti. Nag-alarm ako 6:30. So, kaya, sabi ko, di kaya sa lamig ito, grabe yung lamig na nakaupo kasi ako kagabi dun guys, sa carpet namin, at yung likuran ko is pintuan. So, ramdam ko yung baba ng door, pumapasok talaga yung lamig, nakatalikod ako doon. Sabi ko, hindi kaya talagang nilamig na ako nun kagabi. Tapos, nakaramdam ako kasi kumain ako ng parota kagabi. Parang nag-burp ako na medyo may acidity ako naramdaman sa sikmura ko. So, hinayaan ko. And kinain kasi namin kagabi parota lang talaga at dal. Tapos, uminom ako ng gatas. Yun lang kasi nakaramdam ako kagabi ng gutom before ako matulog kasi nga matagal-tagal gumawa kami ng project ni Johan, yung mga donuts na ginawa namin. So, para sa kanilang drama. So, siya yung naka-assign sa mga donuts na parang ididikit. Guys, so, ayan nagbe-burp pa ako.
So, medyo matagal-tagal ako nakagawa. Nakatulog ako kagabi mga 12. Si Juan before 12, pinatulog ko na. So, ako naman hindi. Okay naman ako guys kahapon. Okay talaga, naglinis pa ako. Kita nyo naman sa vlog. Naglaba ako lahat-lahat and all. Hanggang sa pagtulog namin, talagang okay ako. Nagising lang talaga ako kanina. Biglang na ano yung sikmura ako na. Kaya ako nagising lang dahil sa sikmura ako guys. Nagsasound siya. Tapos, nakokontrol ko pa siya bago ako magbanyo. Na hindi siya lalabas, nakokontrol ko pa. Pero nung umupo na ako at nilabas ko siya, doon na parang hindi ko talaga ma-explain after ko nilabas na parang naakyat na dito, yung parang may sumakay sa shoulder ko na hindi ko talaga alam na grabe kabigat na feeling mo yung parang may papasok sa'yo na basta guys, ganun yung naramdaman ko kanina. Kaya nag-pray talaga ako na hindi ko talaga alam kung ano yun. Tapos, nung sige ako pray guys, na pray, parang alam mo yun na unti-unti siya gumaganon na naman siya yung pakiramdam mo na parang gatahaw, yung parang nawawala siya ba guys, so parang nagdi-disappear yung pakiramdam na yun hanggang sa parang naramdaman ko na yung bumabalik na yung normal, na parang okay na yung temperature at doon parang nag-clear din yun guys yung aking paningin. Kaya sabi ko wala, praise God talaga. So hanggang ngayon mag-alas 11 na nandito ako. Ayan si Deepak, ginigising ko na nga siya kasi siya yung magluluto. Sabi ni Deepak kasi may regla ka, hindi ka naman kumakain ng maayos, sabi niya sa akin. Sabi niya kasi kain ka kasi ng maayos. Hindi na rin ako nakakain ng prutas guys. Kaya sabi ko nga sa kanya ngayon, bili ka ng mansanas, bili ka ng saging kasi hindi na rin ako nakakain ng ganun. Pero ayun, thanks God, medyo okay na ako and tama lang naman actually yung gising ko kasi usually nagigising ako 6 o'clock. Pero ito yung first time nangyari sa akin, nagising ako 6 o'clock na hindi talaga maganda yung gising ko. And first time ko na-experience talaga. Yung shoulder ko talaga, parang nag-freeze talaga siya na sobrang tigas niya. Na basta parang may pumatong talaga sa shoulder ko na hindi ko alam kung ano. Yung alam mo yung parang may gumanon talaga sa'yo na ang bigat-bigat. Ang bigat talaga guys. Yun. First time ko naramdaman yun. Kaya napapaisip ako, ano kaya yun? Ano kaya yun? Hala, natapon yung tubig ko dito. Hala, buti na lang yung tubig ko, hindi ganun kadami. Kasi nga, ayan, ang katabi ko, kettle. Tingnan nyo guys. Katabi ko, ayan. Yung aming heater. Tapos may balde pa ako, yung blue nakita nyo. Yan, balde yan guys. Balde. Tapos yung yutan po, ayan, yung isang yutan po. Nasa banyo na dahil ginamit ko yung tubig. Ay, may pagka-nervyusa pa naman ako guys ba. Ang pangit talaga ng lamig. Si Mandira, na i-share niya rin sa akin, nangyari sa kanya, na wala din daw siyang tulog nung mga last week. Dahil nanginig daw siya. Tapos kahit humarap daw siya sa kanyang sa kanyang heater, grabe daw guys, lamig na lamig pa din daw siya at talagang after noon, grabe daw yung pawis niya. Ngayon ako, after nito, kaya ako pinatay yung heater dahil doble-doble na rin yung suot ko at matawa kayo sa nervyos ko kasi ang suot ko lang, thermal lang talaga guys. Natutulog ako. Usually, nagsusuot ako ng bigay ni Ate Japan ng parang bathrobe and yung isa akong bathrobe. Ngayon, wala akong madakip. And yung medyas ko makapal na rin isang piraso. Kung si Indira pa nga nagdadalawang medyas na siya. Which is sila, hindi yan sila pala medyas ha. Pero talagang grabe guys. Kanina dinakip ko itong warmer na ito. Kayuhan to. Kasi hinubad niya ito pag bago siya matulog. Kasi nga napapawisan kami mga after some time. Gawa nga ng yutan po na nasa paa namin. So kaya ganun din ang ginagawa ko. Nag-thermal lang din ako para hindi ako mainitan. So ayun, dinakip ko ito guys. Sinuot ko ito. And yung doble nila ako ang nagsuot yung parang bathrobe, sinuot ko, kaya nga natawa ako Ayun, medyo ngayon, okay na guys, yung pakiramdam ko talaga. Pangit talaga guys ng lamig, oh my God. Kaya huwag kayong mangarap sa mga lamig-lamig. Isusumpa nyo ang mga lamig guys. Alam nyo, na-realize ko talaga na pag na-experience ko yung lamig dito, the best pa rin yung weather natin sa Pilipinas, guys. Yan ang masasabi ko. Kahit sa kanila dito, sinasabi ko, kahit mainit sa Pilipinas, the best pa rin yung weather natin sa Pilipinas, guys. Yun lang masasabi ko. Kasi pag tag-ulan man, okay lang yun. Pero dito kung tag-ulan din, tag-ulan talaga, yung ulan talaga ba. Pero yun lang masasabi ko, sumpa nyo man ang init sa Pilipinas dahil alam ko kung gaano kainit yan. Pero at least guys, isusumpa nyo rin ang lamig. Okay na yung ang klima sa atin na ganyan. Kasi pag magpa-aircon kayo, mag-okay lang yun. Kung ayaw nyo na ng lamig, labas naman kayo, mainit. Kung ayaw nyo naman ng mainit, pa-aircon na kayo, pa-mall kayo. Pero yung pangarapin nyo guys, na lamig, ganito, guys, hindi maganda guys. Hindi talaga.
Kaya noon, hindi pa ako naka-experience ng ganito sa Nepal. Hala, gusto ko malamig kasi ganyan tayo mga Pilipino. Gusto natin malamig, gusto natin ma-snow. Ay naku guys, ako gusto ko lang snow. Makita siguro yung snow. Sandali lang yung snow. Dito, nag-i-snow din dito. Pero gusto ko lang siya ma-experience. Mga minutes lang siguro guys. Tapos iwanan ko na siya. Yun lang yung ma-experience mo lang ba? At kasi tuwing nakikita mo, ay ang ganda na snow. Kahit hanggang ngayon, ganun ako. Pero pag iniisip ko guys, na tatagal ako sa ganyan, hindi ako guys. Kasi kahit ganito, ayoko. Ayoko talaga. Kaya nakaka-relate ako talaga sa mga kababayan o mga tao na inaayawan nila ang mga snow. Dahil sabi ko nga, ganito pa lang, wala nga snow, sinusumpa ko na. Inaaway ko nga si Dipa. Sa inyo guys, sa may mga snow dyan, at least okay kayo dahil may heater ang bahay nyo. Yun, okay sa loob ng bahay. Kahit si Buwa, nagsasabi siya na sa loob naman ng bahay, hindi problema. Pero siya ayaw nga din niya dahil ayaw niya ng snow. Sinusumpa niya at si Ama din. Pero pag sa loob naman daw ng bahay, okay lang, maganda. Pero dito guys, kung mag-snow, wala pang heater. Hala guys, Diyos ko, magkakasakit talaga ako. Guys, mabuang ako sa snow o anuman na lang. Ay, basta guys, basta wag kayong mangarap sa lamig. Dahil the best pa rin ang weather natin. Yun lang masasabi ko. Yan lang. Magti 10:30, nagutom na ako. Be, ninerviews din yan pag masama pakiramdam ko. Kanina talaga, hindi talaga guys. Bad talaga ang aking ano. Ayan yung video ko guys, panoorin. So, nagising ako kanina. Anong oras yun? Siguro mga 6 o'clock. Grabe, parang bigla akong nanghina ba guys, na parang hindi ko alam na gusto kong magbanyo. Gumawa ako ng project ni Johan and sabay din kami, nandyan din si Johan. Parang ramdam ko na yung lamig kahit sarado yung aming pintuan. Yung lamig sa yung pintuan sa baba. Ramdam mo na parang may pumapasok na lamig talaga. So nakaupo ako sa side kagabi. Medyo matagal-tagal kasi nga gumagawa kami ng project niya. So, pero may heater naman kami. Ito yung heater, oh. Tingnan nyo guys, may balde dito sa kwarto namin. May balde. Naalala ko, sinabihan ako ni Ate Japan, pwede mo rin yan gamitin pag manghilamos ka. So, ito yung ginagawa ko guys. Kasi nga, para hindi na rin ako hirap mag-init ng tubig. So, ayan, si Deepak nag-prepare kay Johan. Sabi ni Deepak, may regla ka kasi hindi ka kumakain ng maayos. Guys, ito ang aking asawa. Nanigas na yung tiyan ko, guys. Kainom ng tubig, guys, oh. Nagutom na ako. Sabi ko, gumising ka na. Kasi kakain na ako. Magluto ka na. Nahilig pa siya, guys, kasi may trabaho siya. Natulog siya 2:00. Kanina, guys, din siya, guys. Nagpanic din siya. Pero pag yung parang, ay, it's paining. Ay, wala, guys, ipik. Dapat talaga yung parang sisigaw ka na magkukulaps ka na yun. Yan siya, magpapanik yan siya. So, sa ngayon, ayan, oh, alam niya, nagbablog ako, tapos ganito. Guys, naubos ko na, guys, yung tubig na mainit. Kakainin ko, guys. Pitik-pitikin yun yung tiyan ko, guys. Matigas na. Kakainin nito, guys, o tubig. Kanina pala, nagmisusup ako. Anong oras yun? Puro tubig. Kasi nasabi ko, i-relax ko muna yung tiyan ko. Pero nagutom na ako, guys. Nagsasound na yung tiyan ko. Wake up na kayo, hungry na. Uy! Ang mga ganyan. Hindi, pero pag sisigaw ka na, help! Help! Nahimatay na ako! Yan. Talagang magpapanik yan. Be, Prakash Da is calling. Tumatawag yung kuya, guys. Sandali, ha? Oh, tingnan yung itsura ko. Hindi man ako makatulog. Ako lang dito mag-isa. Ito, dala ko yung aking dalawang bitan. So, tumawag din naman si Deepak. And hindi ko alam kung anong nangyayari doon sa pag-process ni Buwa. Sandali muna, guys. Maglalagay ako tubig dahil magre-refill tayo sa bitan. Guys, si Deepak dito ng extension. Yung isa naming extension, nilagay niya dito. So guys, nandito na sila ni Buwa. I-congratulate natin si Buwa. Ayan guys, dahil okay na si Buwa guys. I-congrats natin si Buwa. Daddy? Where is Daddy, be? Hala? So, asan yung bagong visa ni Buwa?
I will just cover this one only. Here is the new visa. Basta nakakuha na siya, guys. Immigration. Ayan. Nakinuha sa embassy. Tingnan natin. 1. So, congrats, Daddy! Ayan. So, ayun guys. Congratulations kay Buwa. Happy kami. So, yun yung update. Approved na ang visa ni Buwa, guys. So, kailangan makaalis siya by March. Ganun pala yun, no? May ano pala, may binibigay pala silang palugit na dapat before nitong month na ito, makakaalis ka. So, kunyari yan, si Buwa. Yung bigay sa kanya na limit na makapag-stay siya dito is up to March lang. So, dapat bago mag-March, makaalis na siya. Makapunta na siya ng Amerika. So, yun palang ibig sabihin ng brother-in-law ko kahapon. Kaya niya, minimeasure yun. And kaya niya, hindi minimeasure, binibilang. At masaya kami dahil na-approve na si Buwa. And I hope maging okay na rin yung pakiramdam ko, guys. So, ayun guys. At balikan ko kayo mamaya-maya. Pinapabili ko pa si Dipak naman, no? Kasi sabi ko, gusto kong kumain ng chicken soup.